Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa pag-aaral ng mga games ni Super GM Wesley So sa Norway Chess, and ngayong round number 5, ang kalaban niya po ay si former world champion Magnus Carlsen. So dito po, black si Wesley and white si Magnus. Punta tayo sa ating game today. So ito po nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, and then pagka Bishop C4, Knight F6, D3, Bishop C5. Ito po ang tinatawag na mainland Gyoko Pianissimo. Ayan. So nag-Bishop G5, H6, Bishop H4, D6, C3, and then A5. So yan po ang madalas na ginagawa para ma-stop yung mga plano ng white na queenside expansion. So nakaabang na kagad yung pawn, hindi na tayo maiipit sa queenside. So nag-castling, knight BD2, bishop A7, A4, and then dito po sa posisyon na ito, talaga makikita natin yung aggressiveness ni Wesley. Gusto niya na talaga manalo with G5. Ayan. And take note, hindi po ito preparasyon, ano? Kasi makikita natin yung oras niya, talaga napaisip siya ng konti, and nag G5, so bishop G3, king G7. So umiiwas lang sa pin ng bishop para mamaya pagka knight H4, meron na kaagad nakaabang na F5. So rook E1, G4, knight H4, knight H5. Ngayon, ayan na nga yung plano na F5 palagi pong naandyan. So knight F1, queen G5, knight E3, and then bishop takes E3. So actually, nung game po ni Wesley, napanood ko po ito live, sabi ko, nako, sayang. Kasi kung makikita nyo, itong bishop parang ano yan, no, sniper, papunta doon sa king. Kaso, na-force po kainin kasi kung hindi mo kakainin yan, papasok naman doon, magkakaroon naman ng outpost. So, na-force kainin ito. So, kain. Buti na lang, ang kapalit po niyan, meron namang napakalakas na outpost din si Wesley sa F4. Na take note po, hindi po pwedeng kainin kasi pag kinain, palagi pong merong malakas na pawn, not to mention bitin din yung knight sa H4. So, dito ng queen E1, bishop E6, F3, H5, talagang dinipensahan lang muna yung H5, yung G4 pawn. And dito po, take note, pag kinain kasi ito, kakapturein ng pawn, mawawalan ng possible outpost yung knight ng puti, tapos meron pang open file yung black. So, ang gagawin dito, pwede yung mag-battery. So, rook F6, tapos rook F8, malakas po yung pressure papunta sa king. So, hindi po pwede kainin ni Magnus. Kaya ang ginawa niya, bishop B5, knight E7, so nag D4, kailangan ng square nitong bishop kasi baka makulong. So, D4, F6, sinolidify lang muna yung E5, rook D1, knight EG6, and then pagka rook D2, rook F7, king H1. So, ang napapansin ko po dito sa posisyon na ito, parang ang hihirap po humanap ng play ng puti. Kasi, hindi mo naman pwede ito basta-bastang kainin. Syempre, may ipit ka dito and mabibitin yung knight. Hindi naman makatalon. So, parang walang active plans dito si Magnus Carlsen. Si Wesley naman, napakadali lang po ng plano. Pagka king H7, ang gusto ni Wesley, makapunta lang yung rook sa open file. So, ang dali lang ng mga moves niya. At dito medyo nahihirapan po si Magnus. Makikita po natin yan based dun sa oras. So, kumakain ng oras si Magnus. Pagka D5, ayan, kumain na naman ng oras. Bishop D7, capture, knight F5, and knight E7. So, napakadali lang po ng play ni Wesley. And dito po sa posisyon na ito, tingin ko ito na ang critical, kailangan ng tumabla ni Magnus. Ayan, with knight H4. So ito yung tinatawag kong mission abort. Kailangan na ni Magnus mag-mission abort dito. Pagka pinagpatuloy niya pa yung laban, mahihirapan na po siya kasi yung oras niya po,
paubos na ng paubos, no? So pagka nag knight h4, malamang magna knight eg6 si Wesley, and then pwedeng bumalik. So pagka bumalik, alam naman natin yung ano ni Wesley, no? Based sa mga analysis ko sa games niya, matagal ko nang sinusubaybayan, papayag na po dito si Wesley sa tingin ko. Ayan. So ibalik natin, nag bishop h4, queen g6, and ito na yung last ano niya, last chance niyang tumabla with bishop g3. Dapat ito daw po. Although itong bishop g3, medyo malalim na po yung idea. Kasi ipapakain mo ito, pag kinain mo yan, kain, mababawi mo rin naman, no? So fg4, and then rook f2. Ayan, so mapipin yung knight. Kaya halimbawa pagka umiwas yung queen, kakapturein, and then rook e4. Mababawi yung pawn, tapos yung king ng itim, medyo ma-open up. So, equal position naman ito. So, ibalik natin. Kaso nga, si Magnus po, since nasa kulelat siya, medyo mainit ang ulo nito ni Magnus. Ayaw niya po ng tabla. Hindi yan sanay si Magnus sa standings na nasa kulelat siya. Gusto niya nasa taas siya palagi. So, nagpipilit siya manalo. Pagka knight g3 niya, mapapansin nyo po, bakit po error yan? Yung mga pyesa ni Magnus, nag-aatrasa na. Yan ang ayaw mo sa chess. Kailangan yung pyesa mo pasugod. So, umatras to knight g3. Ang ginawa ni Wesley, nag queen h6, c4, rook f8, and then pagka rook b3, trinet itong b7, hindi po pinansin ni Wesley, knight fg6. So ano po nangyari? Naipit po yung bishop sa h4. Kasi nawalan ng escape hinarangan ng knight. So pagka knight f1, kinain dito, kain, f5. So yung pyesa po ni Wesley, talagang pasugod ang tira. Si Magnus naman, yung knight niya, biglang paatras. So ayan po, nagkaroon na po ng advantage for black. So nag queen e1, atras na naman tayo, fe4, queen e4, knight g6. So may malakas na pressure dito sa f-file. So nag g3, rook df7, talaga ang lakas ng pressure dito, no? Rook f2, depensa lang muna si Magnus. Queen c1, king g2, and ito na po yung critical position. Pagka-capture, nagkainan dito, gf3, ito na po yung sinasabi kong si Magnus nahihirapan na sa posisyon kasi last 1 minute na siya. And dito po sa tournament na ito, ang kakaiba kasi dito, wala po yan increment until 40 moves. So wala pong increment. Tapos pag move 40, ang increment mo 10 seconds lang. So parang blitz lang po yan. Lalo na pagka nag 1 second kayo, mga 10 seconds below, pag tira mo magiging 20 seconds lang. No, pag nag 5 seconds ka, pag tira mo 15 seconds lang. Parang blitz lang po yung pinaglalabanan nila. So dito, in danger na si Magnus Carlsen. And meron po siyang one and only move para maka-maintain ng equality, which is king h3. Yan lang po ang only move ni Magnus. Kasi ang nangyari, ibalik natin, kinain dito, sinimplihan lang, kinain po ito with check. Bumagsak ang pawn. Hindi kagaya pagka nag king h3 ka, ito naman is mababawi naman yan. Hindi po yan basta-basta madidepensahan. Pagka nag queen d1, ang tira is knight d2. Babaksak din ang pawn, and yung pawn sa b2 hindi po nakain. So yan po ang critical position, kaso nga walang time. So kinain na ito. Pagka queen b2, 1 pawn down, king h3, sinimplihan ni Wesley with queen d4. Palit kagad sa queen, so kain, rook f8, knight f8, merong extra d pawn si Wesley, not to mention with 15 minutes, si Magnus 1 minute remaining and 10 seconds increment lang po yan. So ng king g2, knight d7, knight d2, knight e5, very good move. Kahit po mapapansin natin medyo lumiit yung engine evaluation bar, no? Medyo pumunta sa equality, pero tama po itong tirang ito kasi
stopping po yan yung paglapit ng king. So itong pawn na ito, safe na safe. Hindi po mata-target ni Magnus. Also, hindi magagalaw yung knight, kakainin po dito and mababaksak po yung mga pawn. So ayan, ang ginawa is ng h3, king g6, king f2. Take note, 'di ba? Hindi malapitan nung king yung pawn. So wala po siya magawa dito si Magnus. So ng king g5, king f1, king f6, king f2, and ayan na, nag-check, king e2, and knight b2. Threat po yung dalawang pawn. So ang ginawa ni Magnus is nag-knight b3, counter, double pawn threat, king e5, knight takes a5, and king e4. Ito na po yung fatal plan ni Wesley, which is i-push ang d pawn, and yan po ay mag-queen. So dito pag kinain mo yung b7, check, and knight takes c4. Ito po palagi pong mag-queen sa lahat po ng linya. So halimbawa king d1, king e3, and may knight b2 and d2 promote. Pagka nag king c3, d2, king e3, king e2, and promotion. Ayan. So dito parang ano na po ito last hope na ni Magnus. So nag g4, kain, d3 check, king d2, b6, knight b3. So kinain na lang po ito with check, king c3, d2, and of course hindi po yan pwedeng kainin. No? Pag kinain kasi yan, sisimplihan ka na lang sa endgame, meron kang 2 extra na pass pawn. So pakita ko lang paano mananalo, ano. So ganyan, pwede mo i-push yan, and once connected na po yan, pwede nang hulihin itong pass pawn. So ibalik natin. Ayan, so pagka d2 na force mag king c2, and ngayon kinain na lang yung pawn. Pagka g5 ni Magnus, king e5, dito po resign na ang si former world champion Magnus Carlsen, and actually unexpectedly nanalo po si Wesley. No, from last tournament, lahat po ng games drawn. This tournament, lahat po ng games drawn. Unexpectedly, ang tatalunin niya pala ay si world champion, former world champion Magnus Carlsen. So ayan, very very good day para sa mga fans po ni Wesley. And papakita ko lang ang standings. So si Firouzja with 10 points, Wesley So with 8.5 at second place. So ito si Magnus 4.5 nandun po sa kulelat with minus 16 rating points. Aray ko, ubos ang rating ni Magnus Carlsen dito. Ayan, so sabi ko last video, kapag nanalo po si Wesley, magpaparaffle tayo ng 100 pesos GCash. So ang gagawin ko, no, lahat po na magko-comment dito sa video na ito na congrats Wesley So, go go go. Yung mga comment pong ganyan, isasama ko po yan sa raffle, and ilalabas ko po yung raffle results next video. Sa dulo po nung next video, papakita ko po yung results po nung raffle. So konting katuwaan lang, no, celebration tayo mga supporters ni Wesley. So ayan po ang ating video for today. Kung na-enjoy nyo po yan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.